Okay na ba? Ipinahayag po ni Pablo from the book of Ephesus what is really the great plan of God for the churches from generation to generation. And this is the very plan of God to the church. Sa bilang mga foundational verses po natin, Ephesians chapter 5, verse 27. Ang sabi po dyan, pwedeng simulan natin ang 26. For husbands, this means love your wives. But as Christ loved the church, He gave up His life for her. 25 pa lang. To make her holy and clean, washed by the cleansing of God's Word. Washed by the cleansing of God's Word. So alam po natin naglilinis. Ang alam-alam natin naglilinis dugo. Pero kung mapag-aaralan nyo, ang talagang dugo ni Jesus ay ang Word of God. Kahit sabihin mo, linisin mo ng dugo mo. Kung hindi mo alam yung Word of God, you're still dirty. The Word of God is the blood of God. Kung wala kang alam na Word, gagawin mo pa rin ang lahat ng demonic activities. If you don't know the Word. At hindi, nagkasala ka yan. Linisin mo ko ng dugo. Linisin mo ng dugo. You're fooling yourself. Ang salita ng Diyos na inilalakaran ang maglilinis sa atin ng lahat ng ating mga kapuktutan sa buhay. 27. He did this to present her to Himself. Ano ipipresent niya sa kanyang sarili? To present her to Himself a glorious church. Sabihin natin lahat. Glorious church. Isa pa. Glorious church. So ginawa niya lahat ng ito. He did this to present her to Himself as a glorious church without spot or wrinkle or any other blemish. Instead, she will be holy and without fault. So, do you think this is a perfect church? Amen. Sa tingin niyo ba, perfectong church ang sinasabi dyan? Amen. I-single out mo yung 27 po yan. Sabi din, He did this to present to Himself a glorious church without a spot or wrinkle or any other blemish. Napaka-kinis nito mo. Kahit isang tigidig, wala. No? Kahit isang balakubak siguro, wala to. Ay, flawless talaga. Grabe church to. Instead, she will be holy and without fault. So, is it possible? Hello? Amen. Kaya nga isinulat di mangyayari. Amen. Oh. Tapos, laging tanong natin, paano mangyayari yan? Ay tayo na may mga imperfectong tao. Lagi. So, unbelief begin to bombard and attack your position as a son of God. Suddenly, when that doubt came, you suddenly demoted into the position of a fiancé. Okay. Our ultimate goal is to become the wife. Ang context nito, ang pinag-uusapan dito, husband And wife. love your wives. So, ibig sabihin, yung tatlong position natin, di ba, pag itinakdak ikasal, fiancé ang tawag.
Okay, nagkasundong magpapakasal. Ang tawag ho doon ay fiancé. Halimbawa, okay, sa isang taon, sa 2015, sweetheart, talagang magpapakasal na tayo. So, ang tawag mo na doon, hindi mo na girlfriend. She is your fiancé. Nakatakda ka ng ikasal. Ngayon, habang lumalapit yung kasalan, hindi ka na fiancé. Ano rin tinatawag na sa'yo? Bride. Kasi, bride ka na kasi bumili na ng trahe. Alam mo na yung pagkakasalan. May mga invitation na. Hello? Alam mo kailang baboy ang itutumba? Ano? Alam mo ilang tao ang i-invite. So, you're already a bride. Praise God. Talagang kasalan na lang ang kulang. So, ultimately, ang talagang goal, kaya ka nga nakipag-boyfriend, kaya ka nakipag-girlfriend, ay dahil gusto mo nang mag-asawa. Amen. Hello? Amen. Kung hindi talaga yun ang goal mo, huwag ka muna. Dapat may helmet observation kayo ngayon. Ito malalaking bato ang babagsak ngayon. So, ang talagang ultimate goal ay maging wife. Kaya, ang church, pag sinabing church, siya ay wife of God. Pero karamihan sa church ngayon ay fiancé lang ang iyan. Nakatakda lang. Nakipagkasundo lang, tinatanggap kita, Jesus, bilang aming Diyos at tagapagligtas. Ganun lang. After that, wala talaga silang goal, makipag-isa with Christ. Kaya lagi nilang sinasaktan. Kapag mahal mo ang isa mong, ang iniibig mo, kaya mo bang saktan? Pag mahal mo ang iyong katipan, hindi mo sasaktan. Sa anong klase ng mga Kristiyano at simbahan ang nakatayo ngayon, they're just, hindi nga fiancé. Hindi nga pwedeng magawag ng fiancé. Girlfriend lang. Kaibigan lang. Friend. Ano ba friend lang? Ay, hindi nga friend niya. Fling. Yun na tama. Kaling mo kuya. MU lang. Wala pala si Jenna din na yan, no? Dead na dead sa'yo. Sino ba talaga? Fling-fling lang nila si Lord. Pag sinabing fling-fling lang, parang pastime. Sunday ngayon? Ay, punta sa church. Pastime. Pastime nila ang Diyos. Hindi talaga sila desidong sumunod sa Diyos. Gano'n yan, di ba? Fling, pastime. Ay, hello. How are you? Text mo lang siya. Gano'n. Maraming boyfriend. Marami kang maraming kahati. So, most of the Christians and churches today, Christ to them is just a fling. That's the right word. And, are they believer brothers? Yes, they are believer. Are they saved? Yes. They are saved in their mind. But in reality, I don't think so. We will teach you the 10th dimension of eternal life. Sa susunod. Ano ba yung 10 dimension ng eternal life na sinasabi ng Bible? Para mas lalo natin makita kung ano ang gustong ipagawa sa atin ng ating Panginoon. So, sa context kong ito, ang sinasabi po dyan, church without spot or wrinkle or any other blemish. So she will be